Ganitong luto sa pansit canton, panalo, gulay ng sapsoy ang gagamitin natin para lalong masustansya. Akong bahala sa inyo, magtutok ka lang dyan hanggang dulo para alam mo kung paano ang proseso ko sa pagluluto ng pansit canton. Nahiwa ko na pala yung gulay ng sapsoy, ganyang pagkahiwa sa ating mga gulay, katamtamang laki lang. Mayroon tayong cauliflower, larang pula, broccoli, mayroon ding repolyo, sayote at kaunting carrots. Nabili ko lang pala yung mga gulay dyan sa gilid ng kalsada, yung nakabalot na. Sa halagang 100 pesos, makakain na tayo ng masustansyang pansit canton. Magisa muna tayo ng mga lamas katulad ng sibuyas bawang. Papalabasin na natin yung masarap na aroma. Isasabay na din natin dito yung pamintang durog. Mas masarap kasi kapag sinasabay natin yung pamintang durog sa pagkikisa natin. Lumalabas talaga yung natutulog niyang aroma. Saka natin ilalagay yung atay. Maglagay na din tayong 3 kutsarang oyster sauce, 2 kutsarang toyo. Lulutuin natin to na parang adobo, patutuyuan natin sa ating mga lamas saka ating mga pampalasa para hindi agad matuyuan. Naglagay din ako agad ng 2 kutsarang tubig. Ang pagluluto nito 5 to 7 minutes lang para hindi tumigas yung atay ng manok. Pag natutuyuan na siya at naglalangis na, hanguin muna natin. Ilagay muna natin sa isang plato at ibalik natin yung kawali at magigisa na tayo ng pangsapsoy na gulay. Nagtira lang ako ng kaunting sauce sa kawali. Yan ang magpapasarap din sa ating mga gulay. Saka tayo magdagdag ng 2 kutsarang toyo. Gigisahin lang natin ng bahagya. Dahil yung ating broccoli saka cauliflower, madali siya madurog. Alalay lang sa paggisa ha. Maglagay na din tayo ng nor na hipon. Saka natin tatakpan. Lulutuin lang natin ng mga 5 minuto. Pagkalipas ng 5 minuto, hahaluin lang natin ng bahagya. Saka natin ilalagay yung kaunting pansit canton. Kung gusto nyo mas madaming pansit canton, dagdagan nyo na lang kapag kayo ang magluto. Naglagay pala ako ng tubig dyan, 1 tasa. Hahaluin lang natin ng bahagya para pumailalim yung pansit canton at lulutuin muna natin ng mga 5 minuto pa. Ayan, pwedeng-pwede na to. Patutuyuan lang natin ng kaunti. Ilalagay ko muna yung kalahating inadobo nating atay. Mga 2 minuto na lang to. Luto na yung ating pansit canton na sapsoy ang gulay. At kung umabot ka na sa part na ito, huwag mo naman kalimutan i-share ang video na ito para maraming makapanood at makarelate. Maraming salamat nga pala sa mga followers at sa mga kababayan nating OFW sa palagi niyong panonood. Ingat po kayo lagi kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. Sa plating naman, ilalagay natin yung kalahating natirang inadobo nating manok. Maglagay lang tayo ng spring onion para aesthetic naman yung ating pansit canton. Syempre, huwag niyo kalimutan yung kalamansi at maglagay na din tayo linagang itlog. Napakayami naman talaga ng ating pansit canton. Natatakam na ba kayo? At kung dumaan man sa iyo to, wala nang plano-plano, magluto ka na nito at sigurado buong pamilya mo papalakpakan ka talaga sa sobrang sarap. Hindi ko na patatagalin to. Tikiman time na! Ito na yung ating simpleng pansit canton na ginamitan natin ng gulay ng sapsoy. Huwag na natin patatagalin. Gutom na rin ako. God, maraming salamat po sa biyaya na binibigay niyo sa araw-araw. I-bless niyo po yung food na maging silbing lakas sa katawan namin. Amen. Kain tayo guys. Kain Pinas. Ayan. Kaway-kaway sa mga mahilig sa pansit canton. Mas maraming gulay kaysa canton. At ang gusto ko talaga dito, atay ng manok ang sinasahog ko pag tuwing nagluluto ako nito. Pwede din kayo gumagamit ng manok o kaya pork. Pwede din. Yun. At nakakamay kumain. Kain. Try nyo din yung ganitong gulay sa pancit canton. Yung masarap. Masustansya pa. Kasi marami siyang gulay. Lalo na sa sapsoy, yung ginamit nyo. Mas masarap.